Hola mga kagwapa! Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon, nagbabalik po muli ang inyong kaibigan or kababayan or ang inyong amiga para sa muli pong pagbablog. So ang vlog ko po ngayon, since nandito po ako sa Espanya, magpapakilala po ako muli. Ako po si Ramina Galura, na nakatira na isang Pilipina. Ako po ay taga Luzon. At ngayon po ay 51 years old. So, na ngayon ay naninirahan dito sa Espanya. At dumating po ako dito sa Espanya noong June 29, 2019. So, ang una ko pong pagdating dito ay natira po ako dito sa San Pedro Alcantara sa may Marbella. So, ang balik kung sa atin po, ang province po nito ay Malaga. So, pagdating ko po dito, so alam ko na po ang aking magiging trabaho. So, halos lahat po ng mga Pilipina o Pilipino ay nakatira dito sa San Pedro. At ang magiging trabaho mo po ay isang tagapaglinis. So, dito po sa Espanya, magiging tagapaglinis ka po or pwede ka na pumasok kapag may papel ka, katulad ko, na may residensya. Pwede po ako magtrabaho sa restaurante, pwedeng ayudante de kusina or assistant chef, at tapos o kaya tagapaghugas ng plato, pero hindi mababang uri ng tagapaghugas ng plato na katulad sa Pilipinas ng hugasan. So, may mga makina po siya, may mga machine para dyan. So, syempre, kailangan mo pa rin pong tanggalan ng dumi sa lababo or sa mga sink. At pagkatapos, bukod po dyan, sa restaurante, tagapaglinis, pwede ka rin maging sales lady. Dahil sa akin nga po, hindi ako makapag-sales lady kasi, syempre, dahil nandito po tayo sa Espanya, so kailangan po na marunong kayo o ako na magsalita ng Spanish. Pero dahil medyo nahihirapan na po ako, aminin ko na sa sarili ko na medyo mahina na yung kokote ko sa pag-iisip ng mga pagsasalita ng sentence ng Spanish. So, hindi na po ako makaintindi. So, syempre, mahirap naman po na pag may customer, kakausapin kang Spanish, so hindi ka makakapagsalita, hindi ka makakapag-communicate sa kanila. So, kaya, yun lang po ang kagandahan din dito. Kaya, nakakapag-trabaho. Kasi, meron din mga English na, kumbaga, tumira dito, nagustuhan bumili ng bahay, at nagnegosyo dito. So, iba't ibang uri din ng mga tao ang mga nandito. Lalo na po kapag oras or time na ng summertime. So, syempre, yung mga ibang bansa na ang lugar nila ay may snow, o di kaya naman hindi lang sa may snow, or bakasyon nila. So, usually kasi yung mga foreigner, they love to travel, so gustong-gusto talaga nilang mag-travel. So, simula nung nakarating ako dito sa Espanya, so nakikita ko talaga, as in marami po talaga ditong nagbabakasyon kasi parang Pilipinas din po siya. Maganda rin ang place niya, especially sa mga beach, tapos yung mga
yung mga, lalo na kapag mainit siya talaga. Saka siguro dahil na din sa mas malapit sila sa lugar dito, so kaya dito rin nagbabakasyon ng mga ibang tao or ibang lahi or ibang nasyon. So, sa ngayon po, ang trabaho ko dito ay, ang nakukuha kong trabaho, ang una kong naging unang trabaho, yun po yung sa bahay. So, yung paglilinis ng bahay. So, sa paglilinis po ng bahay, syempre, kung sino yung pumirma sa akin para makarating ako dito. At pinapasalamatan ko po yun si Ma'am Ana Bravo. So, na kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakarating dito. Tinulungan niya po ang mother ko. So, ang mother ko naman ay nagtrabaho sa kanila for 5 years. At dahil medyo may edad na po si nanay, so ang mother ko ay kaya naman, ayun, tinulungan po nila yung nanay ko na para makapunta ako dito. So, sa wakas po, maraming salamat. Sa tulong ni Ma'am Ana Bravo, ay nakarating po ako dito. So, yun nga, una ko pong naging trabaho ay nagtrabaho ako sa kanila ng 1.5 or 1 year and 6 months. Nagtrabaho ako sa kanila ng house cleaners or sa bahay nila. Pag sinabing house cleaner, so dito, pwede kang makapamili ng choices mo. So, dito po, doon sa amo na yan, dahil napakabait nila. So, ang trabaho ko ay tagalinis ng bahay po nila, tapos tagapamalansya at tagapaglaba. So, dapat marunong din ako magluto. Pero dahil hindi nga po ako magluto, so sila na lang ang nagluluto. Minsan gusto nilang matuto ako magluto, pero talagang hindi ko po kasi sanay ang pagluluto. So, yun, pumapasok po ako sa kanila. So, yung tinatawag na stay out or lumalabas, hindi ka stay in sa bahay nila. So, pwede kang umuwi sa bahay ninyo. So, 8 hours po yung binigay niya sa akin na trabaho. So, nag-i-start po ako noon ng mga, I think 10. Tapos natatapos ako ng 6. So, yan. So, sa 8 hours po na ginagawa ko, every day, so lilinisin ko yung bahay nila. So, ang third floor nila, pinakataas ay tatlong room na may kasamang isang parang living room area na may panoorin ng TV. Tapos, sa ikalawa, I think second floor lang po pala yung bahay nila. So, yung ikalawang sa baba, so pag enter mo ng bahay, so yung malaking living room, dining room, tapos isang kwarto na master bedroom kung saan natutulog yung amo kong babae at saka yung amo kong lalaki po. Tapos sa likuran nun ay may swimming pool. At syempre, dito ay may isang area ng kitchen at dito naman yung area ng ironing. Dito may room for the ironing. So, yun. At sa kabila po nun ay yung sa washing machine paglalaba. So, nasa sa akin na po kung paano ko yun gagawin. So, syempre, ang una ko pong gagawin ay pag dumarating na ako doon, so, pupunta muna ako sa kitchen. So, dahil tapos na silang mag-breakfast, so, itatidy up ko muna po yung kitchen. Lalagay ko yung mga plates, so washing plates, lahat-lahat. So, pag nakatapos ko na po yun, so, ililinisin ko na yung
yung master bedroom dahil gising na sila, sir at saka si ma'am. So ngayon, habang nililinis ko po yun, lalabas ko yung labahin at isasalang ko po. So pagkasalang ko, so syempre kailangan ko pong tandaan kung ano yung mga ginamit nila ma'am at ni sir. Para pag natapos na yon, natuyo na, dahil meron po automatic na dito, may dryer sila. So pagka na-dryer ko yon, so kung hindi ko man ma-dryer papatuyo, or meron din naman silang sampayin sa labas. So pag kung ano lang yung pwedeng i-dryer, yun lang. Yun lang. Tapos yung iba, isampay na lang po sa labas. May sampayin naman sila sa labas. So nag-aalaw naman sila. So sa likuran. So ngayon, pagka natapos ko na po yun, so ngayon, aalis na yung mga anak. So yun, lilinisin ko naman po yung mga kwarto sa itaas. Bali, dalawa lang yun. Yung isang lalaki at isang babae, pero mga dalagkita na po sila. Yung pinakapanganay po nila ay nasa ibang bansa, sa USA. Sa aking pagkakatanda ay nasa London po siya. So, bali, dalawa lang po yung anak na aking inaasikaso. So, lilinisin ko po uli yun. Kukunin ko uli ang mga gamit nila, ay mga damit, at isasalang ko po. So, doon sa dalawa, so yun, wala akong problema kasi, alam mo, iba yung gamit ng babae at iba ang gamit ng lalaki. Medyo, yan. So, medyo nagkakaroon ng lagi ng problema sa socks kasi parang, as in, pre-prehals lang sila ng size ng mami niya. So, yan, pag natapos ko na po yun, nalinis ko na lahat, living room and everything, tapos yung sa likuran. So, yung the rest na matitira ko ay mag-aayon po ako. So, pagka natapos ko na yung time na yun, so, pwede na po akong umuwi. Kaya, kahit na maaga ko siya matapos, or sakto ko siya matapos, pwede na akong umuwi basta natapos ko siya ng maaga. So, yun. Yun po ang aking naging unang trabaho sa unang taon at 6 na buwan. At ang naging sahod ko po ay $700 ay euro. So, pag kinompute ko sa atin sa Pilipino, ang 700 euro ay I think pumapatak ng, dahil lang palitan nun is 50, medyo mababa. So, 700 is maybe 35,000. Pwedeng tumaas something, mga 37,000 less, ganyan. So, 37,000 pesos. Pero kaya nga lang po kasi, hindi rin po, malaki nga po ang sahod, pero malaki din ang mga gastos kasi umuupa nga po ako ng apartment. So, ang upa ko po ng apartment ay 160 euro. So, tapos, iba pa ang bayad ng kuryente, o iba pa ang bayad ng tubig at ng wifi. So, palagyan mo naman 180 euro. So, ang 180 euro po sa atin ay 10,000 pesos. So, 10,000 pesos, so, bali ang matitira na lang po ay mga 27,000. Tapos, yan. So, syempre, pagkain po, lagi mo na matira na ako ng mga 20,000 po, yan. So, lahat po yan padala ko sa Pilipinas sa atin. Syempre, sa pamilya, sa anak ko po. At sa aking, syempre, mga kapatid, lalong-lalo na po sa tatay ko na tinutulungan ko. Tapos, pagkatas po nun, dahil natapos ko na po yun, so, nagka-COVID. Sa pagka-COVID po, medyo nagka-sakit po yung amo kong lalaki. So, syempre, pinamili naman po ako ng amo ko
ni Ma'am Ana kung gusto ko pa bang patuloy sa kanila dahil medyo liliit na yung sahod ko. Medyo yung kanilang mga negosyo ibang bumaba na. So, plano ko pa sana talaga pong magtuloy pero hindi na kasi kakasya yung papasahod nila sa akin. Magiging mababa na. So, kaya naghanap po ako ng iba. Una ko pong mapapalitan ko po sana, nag-apply ako. Ang offer po nila ay napakaganda, 1,500. So, tuwang-tuwa na po ako sa pag-aakala ko po na ako'y makakapagtrabaho na maganda ang sweldo. Stay in. Ito na po. In-interview po nila ako. Sila po ay Spanish. Nagsasalita po ng Spanish. At ako po ay English. So, ang kanila lang pong isang anak ang nagsasalita ng English. So, sa interview, nandoon po yung anak. So, nagkaintindihan po kami. Sabi nila, matututunan nila kung makakatuto sila sa akin ng English, makatututo ako sa kanila magsalita ng Spanish. So, siguro mga 2 araw pa lang. Yan. Okay pa po. Pero, the rest of the day na, so, yun. Bigla na lang pong sinabi nila, pasensya na, gusto namin ng trabaho mo, gusto namin ng ano mo, pero dahil sa hindi tayo magkakaintindihan, so, pasensya na, i-out ka na namin. So, yun. So, medyo nalungkot po ako dun. Kasi nagpaalam nga po ako sa amo ko. So, parang nagkaroon ako ng na doon kahit maliit ang sweldo, at least regular. Yung alam mo po na meron kang tatanggapin. Pero sa kanila pala ay isang araw lang ikalawang araw lang tinanggal na nila ako. So, binayaran naman po nila ako, tapos sinat naman nila ako sa bahay ko. Binayaran naman nila ako ng 100. So, syempre, dahil hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa, dahil malapit naman po tayo sa Panginoon. So, ang ginawa ko po ay, ginawa ko po itong i-positive. Sabi ko, hindi ako mawawala ng trabaho. May darating. So, yun. Tama-tama po. Meron ako mga kaibigan, so nagsabi na, ayun, baka gusto mong magtrabaho. So, yun. Habang nagpa-part-time, sinasama po. Yun. So, kapag kakasama ka sa part-time noon, ang 1 hour po ay 10 euro. So, ang 10 euro ay ang pinaka po na noon sa part-time ay 5 hours. Pinakamababa na po ang 3 hours. So, yun. So, merong swerte na magandang part-time, merong hindi. So, isang beses, meron akong kakilala, sabi niya, na nakapag part-time po ako ng 6 months. So, part-time, kaya yun, yung kinikita, pambayad ng bahay, tapos padala po sa Pilipinas. So, walang naiipon. Wala po talaga akong naiipon. So, yun yung sinasabi, ang naipon ko lang po ay resibo. Tapos, sumunod po noon, yun, talagang mabait po si Lord. So, biglang may tumawag sa akin, na ang pangalan po niya ay Aina. So, ang sabi niya po sa akin ay, gusto ko raw po bang part-time. Sabi ko, oo naman, kailangan ko ng trabaho. So, yun, hanggang na-meet ko po si Ma'am Karen, na may company po sila, yung Swiss company po dito sa Marbella. So, yun, inalok po niya ako. Yun, gusto ko magtrabaho sa kanila. So, dahil need ko po nun ng kontrata talaga. So, syempre po, gusto ko po talaga. So, swerte lang po dahil may agency siya or may company siya. So, yun, naka 2 years po ako sa company ng Swiss or
sa pagmamay-ari ni Ma'am Karen. At yun po, sa bandang huli, after 2 years din po, tinanggal din niyo po ako. Kasi naman po, may rason naman po ako. Kasi may kliyente po, parang kasi nito pong huli, syempre, may mga naipapasok tayo or may pumapasok na medyo hindi maganda yung record. So, tapos meron siya naging hire na I think manager niya or assistant or nakapag ano po kay Ma'am Karen or sa may-ari ng Swiss na mag-company cleaning. Kumuha na lang sila ng company cleaning instead of yung katulad namin lang na paisa-isa, padampot-dampot. So, pagkatas po nun, ay sasabihin ko muna po palang dahilan. Dahil syempre, hindi ko naman noon alam na ang company cleaning ay pag winter ay medyo mahina din. So, sa gabi, kumuha po ako tsaka gusto ko rin maka-experience talaga ng restaurant. So, naglaba-plato po ako doon. So, ngayon, nagkaroon kami ng kliyente po nagkaroon sila ng kliyente na gusto nila 2 weeks, bantayan ko po yung mga bata sa isang room. So, sabi ko po sa amo ko ay hindi po ako pwede kasi nagtatrabaho po ako sa resto. So, sabi niya po, ialis niya na po ako. Sa totoo lang po, medyo natuwa ako. Kasi medyo may pagka-tigger ako. Kasi po, kapag ako kasi ang umalis, so, wala akong makukuha sa company. Wherein, naka 2 years ako, matagal din ang trabaho ko sa kanila. So, syempre, kailangan ko din ng di ba, deserve ko rin naman na makakuha ng sa kanila. So, yun nga, dahil inalis niya po ako, so, binigyan niya po ako ng, ano po ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na. Hindi na ma-recall sa utak ko yung, nilalagay ko na lang po dyan sa, kung ano yung words na yun, yung tamang words na dapat nilang ibigay sa akin. So, hindi po mapasok or nagsisikin sa utak ko. So, siguro alam niya na po yan. So, yun. Bali, binigyan po niya ako nakakuha po ako sa kanya ng 1,723 euro. So, malaking bagay po to. Nakatulong po sa akin. Napagawa ko po napatiles ko po yung bahay ko sa Pilipinas. Kahit na hindi pa po ito tapos na tapos. Kasi yun po pinagpangarap ko. Kasi bahain po yung aming lugar. So, dati kasi, yung kusina ko lang po at saka yung kusina ko po saka yung living room o yung, sala. Sa amin sa Tagalog ay, mas mababa po yung sala sa kusina. So, pinagpatay ko lang po siya kasi nga para pagbaha, kami yung kahuli-huli ang may tubig. Or siguro mga ilan man, mga 3, 2 kami. Laging nahuhuli, may tubig pa rin kami kasi nga, di ba mababa po. So, yun, pinatasan ko. So, napakasaya ko po dahil so, pagkatas ko ng 2 years doon, tapos balik-uli ako sa part-time. Kasi habang wala pang ng residensya, yung hindi pa kailangan ng residensya. Pero ngayon po, ay balik po ulit ako sa resto. So, cleaners po ako sa restaurant ngayon sa El Jardin sa may Aloha. So, ngayon po, medyo alanganin. Pero kung ako pang papipiliin, mas gusto ko po yung part-time. Kaya lang dahil kailangan ko sa residensya ko po ito. So, yun. Kaya, kailangan ko pong pumirmis dito sa maging cleaners. Maliban na lang po kung yung amo ang hindi tatagal sa hindi magugustuhan ng work ko. Pero ginagawa ko po lahat ang magagawa ko para maging maayos ang trabaho ko. Okay. Marami po salamat. Hanggang dito na lang muna po kasi perang medyo mahaba na po yung mga
nasasabi ko. Thank you so much. So, muli po, ako po ay si Pinay in Espanya. So, sana po, i-subscribe nyo po, i-like, i-share yung aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Mwah!